ka daw magbabato. Ngayon, kung tapos ka na sa Jamarat Sugra, yung maliit na Jamarat, saka ka magta-transfer sa Wusta. So ganun ho yung tinatawag na wakala o yung pwede mong ipaubaya yung gawaing ibada, lalong-lalo na sa Jamarat al-Aqaba o Jamarat na tatlo, yung Sugra, Wusta, al-Kubra, pwede mo yun ipagawa sa iba. So hindi ibig sabihin din na 7 beses ka nagbato pero yung niya mo 5 tao kayo, hindi. Sabi ni Sheikh Hafidahullah, kung 5 tao, 7 times 5, ilan yun? 35. So ang itatapon mo sa Sugra, 35. Isa sa yung sarili, 7, at yung 4 na 7 rin. So maliwanag po ba? Okay, hindi rin mo siya katulad ng Sugra 7, Wusta 7, yung malaki 7, at saka siya pabalik sa Sugra, hindi. Ibig sabihin, sa Sugra pa lamang, itapon mo na yung lahat ng kung sino mang pulan na hiningi sa iyo na magtapon siya para sa kanya. So sana malinaw. Sino po ba may tanong? هذا لا لازم تترجم الآن. المترجم لكن عنده خطأ. أنا قلت زيد وهو قال جعفر. Si Sheikh sabi niya, binigyan niyang example si Zaid. Pero binigyan kong example yung sarili ko. Kaya yun lamang yung pagkakamali ko. طيب في نقطة بالرمي، بعض الحجاج ينيب عن غيره وهو قادر على الرمي بنفسه، وبعض أهل العلم يشدد في هذا ويقول طبعا هي عبادة ينبغي للحاج أن يؤديها بنفسه، لا تنيب غيرك إلا عند العجز أو التعب أو الأسباب الأخرى. At another na reminder, yung pagpapaubaya sa pagbabato ay dapat may malalim na dahilan kung bakit hindi siya magbabato at ipapaubaya sa iba. At ilan sa mga nabanggit ni Sheikh ay kung sobrang pagod na, o may sakit, o may kapansanan, o yung talagang hindi na niya kayang pumunta sa Jamarat. Dahil ang ibada, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam ay dapat ikaw ang magsagawa nito. Sana malinaw. May katanungan pa ba? May tatanong ko lang sana. Yung tatanong ko lang sana, yung sa mga 18 na aalis sana, dapat makalis ka dito lang before mag-trip. Yung tanong ko lang sana, pwede bang unahin ko muna yung tawak before mag-ano, kahit gano'n na lang alis ako. Kasi kung halimbawa, after Asarap mag-patulong ng Jamarat, tapos mag-tawak na, yung tawak na. Paano yung gano'n? سؤاله يا شيخ يسأل هل يجوز أن أطوف أولا بطواف الوداع قبل أن أرمي وأنا مستعجل في يوم 12 في ذي الحجة؟ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس أنه قال بما يتعلق بطواف الوداع: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وآخر أعمال الحاج هو طواف الوداع، فلا يصلح أن يقدم طواف الوداع على الرمي. Yung nabanggit na hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinayo niya o inutos niya na dapat ang huli mong gagawin, pinakahuli sa Hajj ay ang tawaf. So dahil rito, dapat mong unahin yung pagbato at saka ka mag-tawaf. Dahil ito ay ika nga ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib, obligado.
Wajib ha, wajib. Ibig sabihin, kapag iniwan mo ito, magbabayad ka ng dam. Ang wajib. Kaya pag iniwan mo ito, ika nga sabi nga nila, pagkatanda ko rin, kailangan mong bumalik para magtawaf. Sa yarjib, ilalam ito. O mata ng gadat. بالنسبة لمن خرج غدا قبل غروب الشمس من منى انتهى لا يلزمه أن يبيت اليوم الثالث عشر إذا ذهب إلى مكة داخل مكة، حتى لو بقي في مكة 10 أيام أكثر أقل ما في إشكال، لكن إذا أراد أن يسافر من مكة يودع بطواف الوداع، يعني يخرج من منى قبل غروب الشمس. Okay. Sabi niya, okay lang na abutan ka ng after Maghrib sa Makkah. Huwag lang dito sa Mina, sabi niya. At isa pa dagdag niya, kung nakaalis ka na ng Makkah at hindi ka nagtawaf, kung malapit ka sa Makkah, kailangan mo bumalik. Pero kung napakalayo mo na at hindi mo na kaya pang bumalik, saka ka magbabayad ng dam o yung alay sa pag-iwan mo ng wajib, at ito yung tawaf al-wada. Sana malinaw. Yun, sabi niya kung kaya mong bumalik ka para magsagawa ng tawaf. Pero pag hindi na, saka ka magbabayad ng dam o pag-aalay. O yung isa pa kung di mo, saka na yun, i-ano natin. Basta, ibig sabihin, kapag hindi ka nakapagtawaf o iniwan mo yung isa sa mga wajib, ay kailangan mo magbigay ng dam. So, ganda na lang. Tayo ka na, Ustad. Tayo ka na. Karagdagan, yung mga may buwan ng dalaw at yung may sirang dugo. Yung ba yan? Tama ba yan? Oo, Ustad. Yung may sirang dugo sa mga babae ay kung meron sila hindi layalzam, sabi niya, hindi obligado sa kanila magtawaf. بالنسبة لطواف المرأة الحائض والنفساء نقول الطواف أنواع، منه ما هو مسنون كطواف القدوم، وما هو واجب طواف الوداع، وما هو ركن طواف الإفاضة. المسنون لا إشكال في تركه، والواجب بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء يسقط. وأما الركن وهو طواف الإفاضة فنقول الشخص أول حالة، طبعا هو لا يطوف أثناء، المرأة لا تطوف أثناء الحيض والنفاس، فأول حالة أن نقول إذا أمكن أن تبقى تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، هذا الأول. لا السنة والواجب، السنة طواف القدوم هذا ما في إشكال لو تركه. الواجب لا لو أتى الدم أيضا معذورة ما في إشكال. الكلام في الركن، ما هي الحالات؟ 3. الحالة الأولى أن تستطيع البقاء في مكة، تبقى فإذا طهرت طافت. الحالة الثانية أن تذهب وإذا طهرت ترجع وتطوف طواف الإفاضة. وفي هذه الحالة إذا طهرت يمنع زوجها من قربها لأنها لا تزال في أعمال الحج لم تنتهي. الآن ما ثم Right. Ang tawaf daw may 3 klase. Una yung tawafus sunnah. Ano yung tawafus sunnah? Tawaf al-qudum, di ba yung pagdating nyo? Ngayon, ikalawa, tawaf al-wajib. Ito yung tawaf ano yun? Kanina. Hindi. Tawaf yung pamamaalam. Ayun. Ikatlo, ito. Ito yung pinaka dapat isaalang-alang. Tawaful ifada. Ito yung rukun. Ngayon sabi niya may 3 kalagayan ang babae sa tawaful ifada. Una, kung kaya niyang maghintay o alam niyang magiging malinis siya sa oras na iyon hanggang sa siya ay kaya na niyang magtawaf, ay maghintay siya doon sa haram. Maghihintay siya doon hanggang sa
maging malinis siya at saka siya magtatawaf ng tawaf na rukun o yung ifada. Ikalawa, kung umalis siya at alam niya sa pagbalik niya doon sa pagtatawaf niya ay magiging malinis siya, gawin niya yun. Ibig sabihin, kung aalis siya at yung pagbabalik niya doon ay doon sa haram na yun ay magiging malinis na siya, saka siya magtatawaf. Dahil ang rukun ika nga ay dapat wag na wag iiwanan dahil ito yung haligi ng Hajj. الثالثة التي يذكرها العلماء هي حالة، وهي إذا قدمت الحاجة ونزل عليها الدم ولم تستطع الحالة الأولى ولم تستطع الحالة الثانية، عند ذلك قالوا بحالة مستثناة، وقد ذكرها شيخ الإسلام وأفتى بها بعض العلماء الموجودين الآن، وهي أن تتحقق وتطوف وعليها الدم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بشرط أن لا تستطيع العودة، فإن استطاعت العودة تكون حالة ثانية. طيب, ito yung pinaka dapat ninyong malaman sa ikatlo, sabi niya. Yung pinag-uusapan natin dito ha, yung rukun na tawaf, yung tawaful Hajj o yung tawaful ifada. Ngayon sabi niya, kung hindi niya kayang maging malinis hanggang sa matapos ang Hajj, sabi niya, may mga ulama, may mga scholar sa Islam na pinapahintulot yung babae magtawaf. May mga scholar katulad ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at iba pang mga muasirun, ibig sabihin yung mga kasalukuyan na mga scholar sa Islam na pinapayagan ng babae na magtawaf kung meron siyang ika nga ay menstruation o dugo, na sirang dugo. Ito lamang ay kung hindi niya kayang, una, babalik tayo sa una, kung hindi niya kayang maghintay hanggang matapos ang Hajj. Ikalawa, kung umalis siya doon sa haram at kung babalik siya ay nandun pa rin yung dugo niya. So ibig sabihin, nagawa na natin yung dalawa at nandun na tayo sa ikatlong kalagayan na kung saan hindi na talaga siya o wala nang chance na magiging malinis siya, saka siya pinapahintulutan na magtawaf. Pero sabi niya, may magbabayad ng dam pa rin. May pagbabayad ng dam o pag-aalay, sabi niya. So ito ay opinion ng ating Sheikh. So sana malinaw ito. Sabi niya, inuulit niya kung hindi nyo kaya ang una at ikalawa. Ano nga yung una at ikalawa? Una, kung kaya niya maghintay doon at hanggang sa paghintay niya ay alam niyang magiging malinis siya. At ikalawa ay kung aalis siya doon at pupunta sa Mina at pagbalik niya sa haram ay saka siya magiging malinis o mawawala yung kanyang buwan ng dalaw, saka siya pinapahintulot na magtawaf. At kung hindi na talaga kaya yung dalawang nauna, saka pa lang ito pinapahintulot yung magtawaf ng inuulit rin niya at paulit-ulit niya itong sinasabi. Ang ikatlo ay ito yung kalagayan na kailangan na talaga. So yung wala ng choice. Wala ng choice. So wag na wag itong gagawin, itong sa madaling salita, itong ikatlo, wag na wag gagawin ng babae kung wala na talagang choice na hindi siya makakapagtawaf. So sana malinaw. Isang alap eh. Unahin muna natin yung Hajj. الأخ يسأل ما حكمة فعل الحج، يعني إقامة الحج للمسلمين. محاضرة
قبل امس ذكرت حكم متعدده في تشريع الحج وفي الاعمال التي يقوم بها الحاج. مثلا عند الرمي يتذكر حاله ابراهيم